Uunahin kumpunihin ang EDSA Ross Boulevard sa pagsisimula ng malawakang rehabilitasyon sa EDSA sa December 24. Git po ng MMDA, hindi ito makakadagdag sa matindi ng traffic sa EDSA ngayong Kapaskuhan. Saksi si Joseph Morong. Saktong December 24, sisimulan na ang unang bugso ng simpleng bersyon ng EDSA Rehabilitation ng DPWH, DOTR at MMDA. Alas 11 ng gabi, sasagawa ang reblocking o pagpapalit ng mga basag na bahagi ng EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Orense sa Makati. Sasamantalahin na rin nila ang oras habang marami ang papalabas ng Metro Manila para magbakasyon sa paparating na Pasko. Ang bahaging ito ng EDSA dito sa Maynila, kanto ng Ross Boulevard na unang kukumpunihin ng pamahalaan. Simula yan December 24, alas 11 ng gabi. Ayon sa MMDA, DPWH at DOTR, itong bahaging ito hanggang dito sa may Taft at Orense ang may pinakamaraming kailangang kumpunihin sa bahagi ng EDSA. Sinisiguro rin nila na hindi ito magdudulot ng Carmageddon dahil hindi kailangang isara ang malaking bahagi ng EDSA. Hindi rin magpapatupad ng dagdag na odd-even scheme o kaya ay maglilibre ng toll sa Skyway. Mananatili rin ang EDSA Bus Carousel. Yung closure na 24/7, selected yung area kung saan lang kailangan yung reblocking. In effect, wala na pong saradong karsada by January 5 a.m. Very minimal disruption ito, both sa commuters at sa motorist. Sa January 5 naman na inaasahan ang pagbabalik ng karamihan sa Metro Manila galing sa bakasyon, sa gabi na lamang hanggang madaling araw gagawin ang rehabilitasyon. Hanggang May 31, 2026 natatagal ang schedule na yan hanggang matapos ang proyekto. Isa rin sa mga hakbang para maibsan ang mabigat na trapiko sa Metro Manila ang pagtow sa mga nakahambalang na sasakyan. Gaya na lamang sa Dahlia Avenue sa Fairview, 2 tricycle ang natow dahil sa maling pwesto ng kanilang terminal. Gayon din ang nangyari sa Republic Avenue. Sa Commonwealth Avenue naman sa Quezon City natiketa ng mga sasakyan na huling nakaparada sa pedestrian road. Kumpiskado rin ng alagang manok na butang nakabalandra sa kalsada. Agad na puno ang tow truck pagdating sa tapat ng isang ospital sa Regalado Avenue dahil sa dami ng illegally parked vehicle. Ilang tindahan din ang pinaklas. Sa Chino Rosas Avenue naman sa Makati City na mataan din ang dami ng sasakyang iligal na nakaparada. Hindi lang mabigat na traffic ang problema ngayong Kapaskuhan, pati na rin ang mataas na presyo o rates ng Transport Network Vehicle Services o TNVS. Kaya magpapatupad na ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng surge pricing cap. Ipatutupad ito sa December 20, imbes na ngayong araw alinsunod sa hiling ng ride-hailing companies. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.